yung forthwith, yung sinasabi nila forthwith. Tingnan nga natin ano ba talagang ibig sabihin ng forthwith na yun para at least maintindihan natin kasi kailangan daw talaga matuloy itong hearing na to dahil dun sa nakalagay na forthwith. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ni Attorney Torion sa forthwith niya para maintindihan natin. May paglilinaw ang isang legal expert para sa mga humihiling ng agarang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, si MJ Mondihar sa ulat. Ginagamit ng ilang grupo ang salitang forthwith sa 1987 Constitution para igit ang mabilisang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, ang forthwith sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay nangangahulugang dapat agad simulan ang paglilitis sa Senado matapos ang transmission ng Articles of Impeachment. Pero giit ng PDP Laban Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, hindi agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Anya, ang tamang interpretasyon nito ay ang pagsisimula ng paglilitis sa takdang panahon na itatakda ng Senado bilang impeachment court. Yung forthwith ay Senado pa rin ang magtatakda. Hindi ibig sabihin na yung mga congressman mag-uutos na lang sila, papasa sila ng articles of impeachment and then magtatrabaho na yung Senado para sa kanila. Hindi yung ganun. Yan sinasabi ko kapag kayo mga mambabatas hindi marunong mag-interpret ng batas at least ito si Torion, although hindi rin siya pinapaintindi niya sa inyo yung ibig sabihin ng batas, pero hindi siya taga Supreme Court kasi Supreme Court lang naman talaga ang nag-i-interpret ng batas pero sinasabi nga niya dito na yung forthwith, yung agarang pagsisimula is ang magde-decide niyan Senado pa din. Halimbawa, pinasan nyo na yung articles of impeachment, ipresenta na natin yung articles of impeachment, magsisimula na yung debate. Hindi magsisimula yung hearing. Yung proceeding, hindi yun. Magsisimula na yung debate. Titingnan muna yung technicalities. Bawat grupo, bawat kampo magpapakita ng kanilang manifestasyon na ito ay nasa legal, yung isa naman hindi legal. So pagtatalunan pa yan, pagdedebatehan pa yan at pagbobotohan kung aayon ba sila na ituloy o hindi. Hindi ba? So hindi yun agad-agad na magsisimula doon. Magsisimula yung proseso and then pag nagtalaga ang Senado ng panahon kung kailan ang hearing, dapat agaran yun na simulan na. Yan sinasabi ni Attorney Torion. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement. Yun naman kasi ang una, kailangan makita natin kung sumusunod ba to sa batas, yung mga technicalities. Parang kay Pangulong Duterte, hindi ba? Pinadala siya sa ICC, hindi ba daming question? Pero kung sana si Pangulong Duterte dumaan sa proseso, dumaan siya sa proper judicial authority, yung proper judicial authority na yun ang nag-decide whether extradite siya or ipapadala siya sa dahig, meron pa siyang mga other legal remedies from Court of Appeals to Supreme Court, at pag ang Supreme Court ay talagang nag-rule na pumunta siya ng dahig, wala na siyang magagawa. Yun. Ang problema hindi na siya dumaan doon. Diniretso na siya. Kaya ngayon, dyan sa ICC ang usapan is yung technicalidad, dumaan ba sa due process? Yung pagkakaaresto kay pagkapadala kay Pangulong Duterte diyan sa dahig. Ganun din dito, parang parehas lang din to ng mga kaso sa korte. Napag-uusapan muna, 'di ba, ang Congress ang nagsilbing piskalya. Isinampa sa kanila, nahanapan ng probable cause, dinala sa RTC, nasa RTC pa din 'yon. Pag-aaralan ng RTC kung ito bang kung ito bang kaso na to dapat bang matuloy o hindi. Hindi ba minsan nga ang korte bago pa man magsimula, sinasabi na nila na nag-usap na ba kayo? Kung hindi pa kayo nag-usap, bumaba kayo doon sa mediation. Magkasundo muna kayo doon. Somebody will mediate. May pag-uusapin kayong dalawa and then pag-aareglohin kayo. Di ba ganun? Automatic ba pag dinala mo sa RTC, nagsisimula na kagad yung kaso? Di ba hindi pa tinitingnan minsan pagka mababaw lang naman tong kaso na to, yun natin. Subukan natin, daming kaso ng korte. O magbati muna kayo sa baba. Pag di talaga kayo nagkasundo, gusto nyo talagang may mabitay sa inyong dalawa, o di balik natin yan dito. Ganun. Nasa ano pa rin yan? Nasa korte pa din yan. Ang korte, ang Senado So pagka napagdesisyonan ng Senado na ano lang to, politika lang to, mali yung kanilang kasi kita mo dami pang question. Unang-una sa lahat, mayroong TRO na isinampa si VP Sara sa isinampa sa Supreme Court. Meron ding isinampa kami nila Attorney Torion at saka sila Attorney Delgra diyan sa Supreme Court, 'di ba? Isa kami sa mga petitioner. Kumbaga, madami pang mga legal remedies na sa totoo lang dapat habang hindi na didesisyonan yung mga yung mga request na yan sa Supreme Court, dapat nga hindi talaga magtuloy ito Kasi yun yung proseso di ba? Verified complaint, may sworn statement, hindi haka-haka, right to be heard, dapat marinig ang panig ng akusado.
Kasi hindi naman narinig yung panig ng akusado, hindi naman nila kinausap, di ba? Hindi naman nila natanong. Sa mga inquiry nila sa Kongreso, hindi naman nila natanong. Nandoon ng 2 beses, hindi nila tinanong. Oh, may basihan na legal. O katulad yan, merong 4 na impeachment na i-file sa kanya sa loob ng 1 taon. Dapat isang impeachment, 1 taon. Yung pang-4 ang ginamit nila para mag-push through ito sa Senado. So anong nangyari doon sa unang 3? Yan nga yung mga issues na dapat nililinaw ng Kongreso at dapat sinasabi ng Kongreso sa tao. Ngayon nakikialam yung Lasal, yung San Beda, kung sino-sino nakikialam. Ang dami yung pakialam sa sa impeachment ni VP Sara. Putang ina nyo, hindi naman kayo nakikialam doon sa blankong BICAM report. Okay lang sana kung kung ire-request nyo din yung audit ng ni Bongbong Marcos ng kanyang confidential funds. Di ba? Hindi yung putang ina ninyo, kayo mga eskwelahan kayo, nakikialam pa kayo sa issue ng gobyerno natin, mga hayop kayo. Oh, atupagin niyo yung mga estudyante ninyo kung paano magiging mga matitinong mga Pilipino yan. Huwag kayo nakikialam sa issue ng politika dahil hindi naman kayo dapat kasali dyan. Ang gago, tangina. Makikialam yung Lasal, makikialam yung ganun, yung law school ng ganito, law school ng ganyan, na dapat ganito, dapat ganyan. Tumakbo kayo senador. Gusto nyo naman pala magbida-bida Di sana yung dean dyan sa Lasal, yung may-ari ng Lasal, tumakbo senador. O para kung ano yung gusto nyo, yun ang masunod. Mula sa nagrereklamo, batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. Diba? Pwedeng mabasura. Nanganganib na mabasura yung kaso. So pwedeng mabasura. Yung sinasabi ninyo na pag pinasa sa kanila, kailangan diretso hearing na. Paano kung yung tae yung pinasa sa kanila? Ano yung kakainin nila? Siyempre titignan nila yung to, dito pwedeng kainin, tapon to. Di ba? In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement dahil po minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2025 at saka hindi rin inaksyonan yung first 3 impeachment complaints, no? Tinulugan nila ito. Ayon kay Atty. Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Masyado raw itong minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin incoming Senator Tito Sotto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, on the last day of their session, they filed on February 5 of 2020. Diba? Parang sinisisi. Ito lang mga kupal ng mga universities. Sinisisi ninyo yung Senate, hindi nyo sinisisi yung Congress. It's been with them for 4 months. They filed it after the last day na ng kanilang session. Tapos ngayon, ipipressure ninyo ang Senado. Meron din silang mga bagay na mas nauna pa na tinatrabaho nila na alam naman nila politika lang itong impeachment na ito. Sabi ko nga, kung ako sa Lasal tsaka kung ano mga eskwelahan ng mga kupal na yan, kumbinsihin nyo na lang yung mga petitioner nitong kaso na ito ni VP Sara na magsampa ng kaso ombudsman. Para at least diretso na plunder na kagad. Hindi yung dito pa sa Senate, alam naman natin politika lang yan. Puro rin kayo grandstanding kasi. Masyado kayong taing-tae. Hindi nyo makikita si Inday, petics lang. Huwag kayong mag-alala, gusto ni Inday magkaroon ng hearing para magkapahiyaan talaga. Si Chua nga, parang ayaw na rin ng hearing. Yung mukha ni Chua, parang putang ina. Mapapahiya siya lalo Kita mo, lungkot-lungkot niya din nanalo siya. Baka nga mas gusto niya pang matalo siya Kasi nga kapag natalo siya, he doesn't have to show his face sa Senate at mapahiya. Ngayon, nanalo siya, tapos pinipilit tong impeachment. Pucha, alam naman natin, gawa-gawa istorya lang yan. Di mapapahiya sila dyan sa Senado, tapos ma-acquit si VP Sara, iyak-iyak na naman sila. 25. The 4th complaint, no? Without due process. Giit ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-a-adapt ng bagong rules ang Senado sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ang lumang impeachment rules ng 19th Congress. Babala niya, kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglabag, posible magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. This is motivated by bad faith, and if this will not be stopped, this will really create a bad precedent to our country. Thank you very much, Atty. Torion. Galing Atty. Torion, Para ka nag-aaral. Pero ito yung maganda sinasabi ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos dito sa na ito. Actually, kaya nga may mga resolution, may mga tawag dito, umiikot ng mga papel-papel kasi nga wala talaga tayong rules pa tungkol diyan. Kaya lahat tayo naghahanap ng kung ano yung dapat gawin, ano yung tamang gawin. Hindi natin pwede sabihin na ito yung tama, lahat tayo, kumbaga, it's a group effort na lahat tayo nag-uusap-usap kung ano talagang dapat gawin dito. And kapag majority nagsabi na wala na to, i-dismiss na lang to. Kasi wala talagang basihan. Wala na kayong magagawa. Yun ang sinasabi ng mga senador at saka sabi nga ni Senator Amy Marcos Siyempre may contact pa rin yan sa Malacanang. Hindi na daw interesado talaga ang Malacanang dito sa impeachment na ito.